Lordosis, kyphosis, scoliosis, pagtuwid. Sa video na ito, ituturo ko kung paano mapabuti ang postura mo sa loob ng ilang minuto. Ituturo ko sa iyo ang mga espesipikong ehersisyo para mapabuti ang mga pangunahing tensyon, nagpapalihis sa ayos ng ating gulugod at nagpapalala ng postura. Pwede mong piliin na gawin lahat ng ehersisyo at mapabuti ang lahat ng aspeto ng iyong gulugod o piliin lang ang mga espesipikong ehersisyo para sa iyong postura. Kung meron kang hyperkyphosis, hyperlordosis, scoliosis, pagkatuwid ng kurba ng gulugod, balikat na mas mababa kaysa sa kabila o ulo na nakatagilid. Pinakamaganda, makikita mong hindi kailangan maging payat, bata o sobrang flexible para gumanda ang galaw ng gulugod. Magsisimula tayo sa tensyon na pinaka nakakasama sa gulugod na yon, ang tensyon sa harap ng gulugod. Kapag naipon natin ang tensyon na ito sa harap ng gulugod, maaring dahil sa matagal na pag-upo, kakulangan sa physical na aktibidad, o kaya'y dahil sa problema sa ilang organo tulad ng atay o tiyan, ang tensyon na naipon sa harap ng gulugod ay maaring magdulot ng pagkatuwid ng kurba ng ibabang likod, maaring magdulot ng sobrang pagkakuba, o kaya'y ang ulo ay umaabante at sa ganitong kaso, ang leeg ay nagiging mas tuwid. Para maresolba sabay-sabay ang mga problemang ito at matugunan ang tensyon, pagsasamahin natin ang dalawang ehersisyo. Dun, magsimula sa paghiga ng nakadapa, nakasandal ang mga siko at manatiling relax para sa iyo. Para mas mapalakas ang pag-unat, hinihiling kong bigyang pansin mo ang dalawang bagay. Una, ang paghinga. Nagawa tayo ng kakaibang paghinga dahil ang diaphragm ay nasa gitna ng tensyon na ito. Ito ang pangunahing bahagi, isang mahalagang bahagi dahil konektado ito sa atay at tiyan. Kaya napapabuti nito ang parehong kalamnan at mga tensyon sa mga laman loob. Okay? Kaya sa ganitong relax na posisyon, gagawa ka ng paghinga para sa pag-unat. Huminga palabas ng matagal, bilang hanggang 3, tapos huminga papasok sa ika-4. Subukan natin minsan. Ito. Ang pangalawang punto na dapat bigyang pansin ay para sa leeg, huwag kang basta-basta tumingin sa harap. Habang nakausli ang baba, nakaturo ang baba paabante, ibaba ang ulo hanggang pumantay ito sa gulugod. Ipasok ang baba. Basta mapanatili mong nakapasok ang baba, ayos na. Buksan ang dibdib, itutok ito paabante. At dito, magagawa mong iunat ang buong harapang bahagi ng gulugod ng mahinahon at hindi binibigatan ang leeg. Ginagawa ito sa buong gulugod. Kasabay nito, dito ka mananatili ng 1 hanggang 3 minuto. At narito ang sekreto ng tensyong ito dahil minsan, mahirap talaga itong mapabuti. Kadalasan, ang tensyon sa harap ng gulugod ay nagsisimula mula itaas, pababa. Kaya nagsisimula ito dito sa simula ng gulugod, sa mga kasukasuan ng ulo kasama ang leeg. Kaya bagay talaga ang pangalawang ehersisyo dito Sumandal ka sa pader, idikit ang gulugod mo, tapos sabihin mong oo ganito. Ipasok mo ang baba mo papaloob at palabas, tumingin ka pababa at pataas, nang hindi inaalis ang ulo mo sa pader. Maririnig mo ang buhok mo na parang pumuputok at kumikiskis sa pader. Gagawin mo ito ng dahan-dahan, walang pagmamadali, hanggang sa komportable ka, mula 30 segundo hanggang 1 minuto, at kung may lumagutok, normal lang yon. Ibig sabihin ng tunog na yon ay nagsisimula na tayong igalaw ang mga kasukasuan na minsan ay naipit parang kapag hinihila mo ang daliri mo na minsan ay may tunog din. Ang susunod na tensyon na ating ayusin ay ang tensyon sa likod ng gulugod, bukod pa sa kalat-kalat na sakit sa likod. Ang tensyon na ito ay maaaring magdulot ng hyperlordosis sa bandang ibaba ng likod, yung taong sobrang arko ang ibaba ang likod. Maaari ring magdulot ng pagtuwid ng thoracic spine, at sa leeg naman, nadudulot ito ng pagtaas ng kurba, isang hyperlordosis. Ang maikling leeg ay kadalasang tanda ng naipong tensyon at tensyonal na sakit ng ulo. Ang sikreto dito ay maintindihan natin ng mga multong ito. Ang sikreto dito ay maintindihan natin ng tensyon na ito ay kadalasan nanggagaling sa mga binti.
Ito rin ay para sa mga may maikling kalamnan na hirap iabot ang kamay sa sahig. Ganon ka rin ba? Hihiga ka malapit sa pader, pwede sa sofa, sa kutson o kahit sa sahig, maglagay ka ng matas na unan. Pwede ring dalawang unan. Pansinin mo na magsisimula na tayong mag-unat, iunat ang likod ng iyong gulugod, iunat mo ang isang binti at ipapatong ang sakong sa pader. Gusto ko na pag hinila mo pa papunta sa'yo, hilahin mo rin mga daliri nito. Dapat maramdaman mong nauunat ang likod ng binti at hindi sumasakit ha. Kapag masakit, ibig sabihin sobra mong pinipilit. Lumayo ka ng kuunti. Hayaan mong ipakita ko dito. Ginawa ko na yung galaw doon, tapos Dr. Alexandre Mota, sumakit, lumayo ka pa sa pader kasi kusa nang bumababa ang binti mo para mas kaunti ang pag-unat. Okay? Para sa akin, mas maganda kung mas malapit. Ayos, sa posisyong ito, mag-relax ka at igalaw ang paa. Hilahin ang mga daliri ng paa papalapit sa'yo, tapos idikit ang dulo ng paa sa pader. Gagawin mo ito ng 60 beses sa bawat binti. Hindi mo kailangang gawin ng 60 ng tuloy-tuloy. Pwede mong hatiin sa 3 set ng tig-20 halimbawa, okay? Walang pagmamadali, huwag pilitin, sulitin ang pagre-relax na ito. Mapapansin mo minsan pag hinila mo ang paa mo, mararamdaman mo ang paghatak hanggang loob. Sa gulugod dun sa bandang lumbar. Pero habang nagre-relax ka, kumakalat din ang pagre-relax sa buong gulugod. Para ma-relax ang mga kalamnan at mapabuti ang mga kasukasuan na sanhi ng iritasyon, gagawin mo ito. Tumayo ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa bandang lumbar ng gulugod, sa bandang baywang. Para sa mga hindi alam kung nasaan ang lumbar, mas maganda kung magkadikit ang mga daliri mo dito sa likod. Ngayon, nang hindi binabaluktot ng mga tuhod, yuyuko ka paatras hanggang maramdaman mo yung sarap ng pag-unat, yung pag-inat dito sa harap. Pumunta ka hanggang sa maramdaman mo yung pag-unat at mananatili ka dito ng 10 segundo, subukang i-relax ang katawan at huminga ng dahan-dahan. Talagang relax. Pagkalipas ng 10 segundo, bumalik ka. Akala mo ba simpleng ehersisyo lang ito? Subukan mong gawin at abutin ulit ang sahig. Ikwento mo sa komento. Nagustuhan ko, oras ng pagbutihin pa natin. May tensyon na tumatawid sa magkabilang gilid ng gulugod. Ito ang pangunahing tensyon na nagiging dahilan kung bakit nakatagilid ang ulo natin, na madalas lang nating napapansin kapag nagpapakuha ng litrato. Akala mo tuwid ka at lahat ay tuwid, pero ikaw pala ay tabingi. Ito rin ang dahilan kung bakit mas mababa ang isang balikat kaysa sa isa at nagdudulot ng scoliosis sa cervical, thoracic at lumbar ng gulugod. Ang sikreto ay banayad lang na pag-unat para hindi mapuwersa at makapag-relax ang bawat bahagi sa sariling oras. Humiga ka sa tagiliran at magkasamang mga binti, ibaluktot mo hanggat kaya mo na parang dinadala mo ang tuhod papunta sa dibdib mo ha. Gawin mo rin ito hanggat kaya mo, basta't hindi ito magdudulot ng sakit, syempre. Kailangan natin itong laging sabihin. Sa posisyong ito, kapag hindi mo na kayang dalhin pa o bago magsimulang sumakit, ipagdugtong mo ang mga daliri, ipatong sa dibdib at hayaang ang bigat ng braso ang magpaikot sa katawan mo. Ang bigat ng braso ang mag-uunat Mararamdaman mo na ang paghila mula balakang hanggang balikat dumadaan sa gitna ng likod. Bawat tao dito ay makakaramdam na parang may paninikip o tensyon sa ibang bahagi. May ilang tao na mararamdaman na parang may paninikip dito sa balakang, may iba naman na parang ang gulugod ay matigas, at may iba na mararamdaman ng tensyon malapit sa balikat. Iyan ang ideya. Gawin mo ang banayad na pag-unat, bigyang pansin ang paghinga, subukang i-relax ang bawat parte ng katawan mo at mararamdaman mong unti-unting nawawala ang tensyon na yan. Huminga ka lang ng relax at hayaan mong ang bigat ng braso mo ang mag-una. Napakasarap ng pakiramdam nito. Gawin mo ito ng 2 hanggang 3 minuto, 2 hanggang 3 minuto sa bawat dilid. Kapag natapos mo na ang 3 minuto o 1 minuto, kapag kontento ka na, bumalik ka lang, ilabas ang mga paa mo at gawin mo ulit ang eksaktong pareho pero ngayon sa kabila naman. Parang mahika, mararamdaman mong magaan ang likod at mas elegante ang itsura ng hindi pinipilit. Pero para mas mapabuti pa, bukod sa paggawa ng mga ehersisyong ito araw-araw, maaari mong iwasan na mabalik o maipon ulit ang tensyon na ito. Sa video na ito, ipinapakita ko ang 2 minutong sequence na pwede mong gawin bago matulog. Bukod sa pagtanggal ng tensyon ng buong araw, makakatulong ito para mas maganda ang tulog mo at maaari ka pang magising na walang sakit.
Kung natulungan kita, pakishare ang video sa kilalang nangangailangan, nakararamdam ng sakit, o kailang mapabuti ang postura ng gulugod. Yun lang ang hiling ko. Ay share mo ang video na ito sa nangangailangan. Hanggang dito na lang muna. Malaking yakap. Hanggang sa muli.